May isang abandonadong isla sa gitna ng karagatan. Naniniwala ang mga tao ng isla ay isang makasalang lugar kung saan pinapatay ang mga tao ng hindi kilalang babae na nakasuot ng itim na damit. Sabi nila ang isla ay sinumpa ng tiyak na pamilya ng mga mangkukulam. Si Selena ay isang misteryosong babae na naninirahan mag-isa sa gitna ng isla. Meron siyang hindi may kakailang napakalilag na mukha, ngunit siya ay inakasuhan ng pagiging isang mangkukulam dahil siya ay anak ng isa. Sabi nila. Samantala, isang binatang mahilig sa pakikipagsapalaran sa grupo ng mga lalaki ang naligaw sa isla. Nakilala niya si Selena at nalaman ang tungkol sa kwento ng isang inabandonang dilag na nalulunod sa gitna ng makasalan ng alon na tahimik na nagdarasal para sa tulong. Selena's POV. Mama! Umiiyak na nagsumiksik ang batang si Selena sa ilalim ng kahoy na mesa. Takot na takot siya. Puro ng luha ang mga mata at nanginginig ang mga labi. Bakas sa kanyang mukha ang labis sa takot sa nangyayari sa labas ng kanilang bahay. Umalis na lang kayo dito, mga mangkukulam. Oo nga, dahil sa inyo wala nang mahuling isda mga mangingisda dito sa isla. Pati tatay ko nadamay pa. Kinulamin yung tatay ko. Mas lumakas ang iyak na Selena nang marinig niya ang palahaw ng kanyang ina. Batid niyang nasasaktan ito sa kung ano man ang ginawa ng kanilang mga kapitbahay. Matagal nang galit sa pamilya niya mga tao sa isla. Nagsimula ang galit ng mga ito noon tumungtong siya ng 7 taon. Wala kaming ginagawa sa inyo. Yon ang malakas sa sigaw ng kanyang ama upang depensahan ang kanilang pamilya. Anong wala? Mangkukulam ang pamilya ninyo. Lumayas na lang kayo dito para wala nang masaktan. Pero sa amin ang islang ito, dinig niyang sagot ng kanyang ina. Humikbi ang batang sa Selena, tsaka unti-unting gumapang palabas sa ilalim ng lamesa. Kailangan niyang puntahan ng kanyang mga magulang. Umalis na kayo dito, lalong-lalo ng inak ninyong salot. Tila binagsakan ng bato ang dibdib ni Selena dahil sa masakit na salita ng mga ito sa binabato sa kanila ng kapitbahay. Hindi niya maintindihan, siya ang sinisisi nila sa pagkalunod ng 3 mangingisda, 3 buwan pa lang nakakalipas. Kaarawan niya nang lumakas ang alon sa dagat. Tumaob ang bangkang sinasakyan ng 4 na mangingisda at isa lang ang nakaligtas sa mga ito. Nasa dalampasigan siya ng araw na iyon at siya ang una nakapansin sa walang marin na mangingisda sa dalampasigan. Pero nang tulungan niya ito, bigla na lang tong nagwala at sinabing isa siyang salot. Umalis kayo, hindi kami aalis. Magkakasunod at palalakas sa sigawan pa ang narinig niya. Bako na yung narinig ang napakalakas at nakakabinging palahaw ng kanyang ina. Subinghap siya at mabilis sumilip sa bintana. Nagimbal siya sa kanyang nakita. Nakandusay ng kanyang ama na walang humpay na pinagampas sa mga tao ng kung ano-anong mga pamalo. Ang kanyang ina hinatak ng grupo ng mga babae at pinagsasampal. Binugbog ng walang awa. Humikbi siyang muli. Sinubukan niyang lumabas ngunit may humila sa kanya. Selena, halika na. Hindi po natin pwedeng iwan sina mama at papa. Halika na, Selena. Delikado kapag nakita ka nila. Pinilit siyang hilahin ng kanilang kasambahay at wala siya nagawa nung takpan nito ang kanyang bibig. Tsaka siya binuhat at lumabas sa likod bahay. Wala siya nagawa kundi pagmasa na lamang ang munting tahanan nila na bigla na lamang tinupok ng malaking apoy. Mariin siyang pumikit habang lumuluha at naghihinagpis. Sa kabilang banda, nagising siya na makarinig siya ng mga ungol at daing. Agad siyang nagmulat ng mata at hinanap ang kasambahay na kasama niya. Pinagbasta niyang bahay na kinaroroonan nila. Ito ang lumang bahay ng kanyang lolo at lola na nasa puso ng isla. May kalayuan to mula sa dalampasigan kung saan sila namamalagi. Selena, lumingon siya sa kanyang likuran. Ang kanyang inosenteng mga mata dumapo sa isang bagay na hawak ng kanilang kasambahay. 46 years old ng kanilang kasambahay. Hindi na ito nag-asawa pati umalis sa kanyang pamilya mula na magtrabaho ito sa kanila. Tinitigan niyang maigi ang matulis sa bagay na hawak nito. May bahid yon ng pulang mansa. Dugo. Aling Marta, bakit ka pumihawak na kutsilyo? Ngumiti ang nakatatanda. Wala naman anak. Meron lamang akong kinatay na hayop. Nagugutom ka na ba? Umiling siya. Hindi po. Inabot niyang muli ang paningin. Hindi na po ba tayo babalik sa bahay? Nandun pa po si mama at papa. Lumapit sa kanya si Aling Marta. Hindi tayo maaaring bumalik doon.
Mayroong masasamang tao doon. Paalisin ko muna sila. Naniniwala siya sa sinabi nito. Tumango siya at matamlay ng ngumiti. Salamat po, Aling Marta. Basta para sa iyo, gagawin kong lahat. Para nakitang anak si Rina. Kaya lahat hahamakin ko, may pagtanggol ka lamang. Tinitigan niya ang matamis ng ngiting nakaguhit sa mga labi na nakatatanda. Doon na panatag siyang alagaan siya nito hanggang sa kanyang pagtanda. Umaasa siyang mababalikan pa rin ang kanilang mga magulang. Umaasa siya habang pikit matang binabaliwala ang ginagawa ng kanilang kasambahay. Alam niya sa murang isipan, alam niyang masama ang ginagawa nito, ngunit hindi siya nagsalita. Nanatili siyang bulag at pipi sa katotohanang ipinaghihiganti rin nakatatanda ang mapait na sinapit na magulang niya mula sa kumay na bakal ng malupit at mapanghusga nilang mga kapitbahay. Daniel's POV. What do you mean? Nasisiraan ka na ba, Dad? Magtatayo ka ng resort sa isang malayong isla? Sino magbabakasyon doon, mga isda? Sarkasikong tanong ni Daniel sa tatay niyang nawawala na ng bait. Matinaw pa naman siya kahapon eh. Ang kaso nagpakalasing kagabi kaya kung ano-ano namang pumasok sa kokote. Kung buhay sana si Mommy baka may natitira pa siyang katinoan. I will build an exclusive resort for the people who want to unwind and relax. A resort that will make people escape the reality even for a short period of time. Ano masama dun? Marahas akong bumuga ng hangin tsaka pabagsak na naupo sa sofa. Seriously? Hindi ko akalaing darating siya sa puntong to. Yung tipong parang tuluyan ng nahulugan ng mahigit na tornilyo sa utak. That's cool, Dad. Ako ang unang magiging customer mo. Tuwang-tuwang pagsang-ayon ng kapatid ko. Kaya umikot ang mata ko sa inis. Mga peste. Totoo ba talagang silang pamilya ko? Baka naman ampon lamang ako. Ako lang kasi talaga ang matino sa aming tatlo. Pambihira. Gusto ko na lang kausapin ng mga isda sa aquarium ni Mommy. Sure thing, son. Now find me a perfect island for our plants. Nakangiting sagot ni Dad. Of course, Dad. Kami na ni Daniel ang bahala doon. Napailing-iling ako. Dinami pa talaga ako eh. Hindi ko alam kung bakit sila ang kapatid at ang tatay ko. May mga konti naman sila at puro kabalbalan ng alam. Ako nga lang talagang matino sa amin eh. Sir Daniel, may babae pong bigla nilang binato ng malaking batong windshield ng kotse mo. Nahuli po ng security ang babae at ang sabi niya, ex daw po siya na niloko ninyo. Awang ang labi na napatingin ako sa isang kasambahay nang bigla na lang lumapit sa akin at ibinalita ang napakasakit at napakapait na sinapit ng kotse ko. Naloko na. Ang dami-dami naman po pwedeng sirain. Bakit kotse ko pa? Ano? Nasaan ang babaeng yon? Dali-dali akong tumayo at lumabas ng mansyon. Nakita ko ang security guard namin hawak sa mga braso ang babaeng nagpupumiglas. Patay ka sa aking babae ka. Sirain mo ng lahat, wag lang ang mga babies ko. Nilingon ni Daniel ang pulang sports car na nakaparada sa harapan ng gate ng bahay. Basag nga ang windshield, pati side mirror sira. May gasgas din ang unahan ng kotse. Nanulumo akong tumakbo doon. Baby ko! Talaga naman no? Ba't di ka lumaban? Diba sinabi ko naman sa'yo wag kang papaapi? God, mahal na mahal pa naman kita. Mangiyak-ngiyak akong hindi magkanda o gaga sa pag-ikot sa kawawa kong kotse. Anak ng tinapa. Ito pa naman ang paborito kong kotse. Iniwan ko lang saglit dito dahil may pupuntahan pa ako. Pero ganito agad ang sinapit niya sa kamay ng babaeng mapagsamantala sa mababait. Heist. Galit na bumaling ako sa babaeng nagpupumiglas pa rin mula sa pagkakahawak ng security guard. Lumapit ako doon at bahagyang yumuko para makita ang mukha ng babaeng natatakpan na nakasabog niyang buhok. Nakapamewang ako habang maraing magkadikit ang mga labi. Hoy, bakit pa binasag ang windshield ng kotse ko? Marahas na humarap sa akin ng babae at bahagya akong napaatras na makitang itsura niya. Maitim ang palibot ng mugtong mata, kalat ang pulang lipstick sa labi at mapulang ilong at pisngi. Kumurap-kurap ako. She looks familiar. What? You don't remember me? Oh, come on. Maangas pang singhal niya sa akin. Sumingap ako. One of those crazy women who's worshipping my handsomeness. Ang hirap maging gwapo. Saan ba po pwedeng i-donate ang kagapuhan na mabawasan naman kahit 0.001% lang? I badly need to lie low. Nakangiwing pinagmasdan ko ang itsura ng babae. Malinaw ko naman sinasabi sa mga kafling ko na hindi ako handa para sa isang commitment.
Sila itong palapit-lapit sa akin tapos sa huli mag-iinarte. I really hate girls of her kind. Look, miss, whoever you are, I'm pretty sure you know my rules. I'm not in a serious relationship so don't do something like this again. Pagkatapos nun, iling-iling akong lumapit muli sa kotse ko. Umuwi ako at saka nanulumong bumalik sa loob ng bahay. Nakita ko pa kung paano pinagtaboy ng security ang baliw na babae. Gusto ko sana siyang parusahan, pero parang may sayad siya. Kawawa naman. I sigh. You're already 26 pero kung makapagpalit ka ng babae mo, daig mo pang ahas na nagpapalit ng balat. Bakit ba hindi ka tumitino? Ha? Daniel Milares? Sermon ng tatay ko bumungad sa akin pagkabalik ko sa loob ng bahay. Iiling-iling na natingin sa akin si Daddy habang nakahilakip at nakaupo sa armrest ng sofa. Umismed ako. Makaasta parang di babaero. Pshh! Naka-ismed na pinakinggan ko lang ang mahabang paninermo ng tatay ko. Sigurado nga ang balusin ako nito ng kung anong matigas na bagay kapag sumagot ako o nag-walk out. By the way, Dad, do you have a specific island in your mind? Hindi pa ba tapos ang usapan nila? Usapang pangwalang isip? Sinong tao ang maglalagay ng resort sa isang malayo sa kabihasnan? Naloko na. None. And since patambay-tambay naman kayo ngayon, I want you and Daniel to find me an island. Kahit saan, kayong bahala. Ayoko. Agad na pagtanggi ko pero lumapad sa dibdib ko ang remote ng TV na ibinato sa akin ng tatay ko. Talaga naman, oo. Sinasabi ko na nga ba? Subukan mong suwayin ako at babasagin ko ang lahat ng salamin ng sasakyan mo. Kilala mo ko, Daniel, kapag sinabi ko gagawin ko. Ano? Wala na namang choice. Anak ng... I will give you 2 months. Pag wala kayong nahanap na isla, magpaalam na kayo sa buhay binata. Dili papakasal ko kayo sa mga anak ng business partners ko. No way! Sa kabilang banda, walang emosyon ang mukha ni Daniel habang hinihintay na maubos ang hangin nila sa katawan dahil sa katatawa. Sinulyapan niya si Danny na katulad niya ay wala ring emosyon ng mukha. Nababaliw na talaga si Tito. Sinong bibisita sa resort na nasa gitna ng karagatan at malayo sa kabihasnan? Pinasadahan ko silang tatlo ng tingin. Kaibigan namin sila ng kapatid ko, sina Kiko, Jacob at Clyde. Ano kaya ang sasabihin ni Dad kapag nalaman niya na pinagtatawanan ninyong plano niya? Nakangising tanong ni Danny, tsaka biglang pinitik ang daliri at nagsalitang muli. Sigurado hihikayatin niya mga parents ninyo ni arranged marriage kayo sa mga bigating Rodriguez sisters. Gumisi rin si Daniel na makita niyang natahimik ang tatlo dahil sa sinabi ni Danny. Patay na patay ang Rodriguez sisters sa kanilang tatlo. Nakilala namin ang mga bigating babae na yon nung kasal ng isa sa kaibigan namin na ipagkasod nung ikasal sa isang anak ng business partner ng parents nila at daddy namin. Peste ka, Danny. Manahimik ka. Kadiri. Ang baho kayo ng kilikili ng baboy na yun. Parang di babae. Sa bagay, baboy eh. Nandidiring sabi ni Clyde. Elementary pa lang magkakaibigan na kaming 5. Ang totoo, 6 kami. Si Jason pa. Kaso kinasal na siya last year. Sa babaeng kinasusuklaman niya. Wala na nga kaming balita pa dun eh. Ang huling nalaman namin lumipad na papuntang France sila ng asawa niya. Si Kiko ang pinakamatanda sa amin. 29 years old na siya. Sunod ay si Jason na ilang buwan lamang ang binata kay Kiko. Sumunod ay ako, tapos si Danny na 25 years old at sina Jacob at Clyde na parehong kaedad ni Danny. Ano pa? Hininga pa lang nga pakiramdam ko'y naaagnas na ako eh. Nakangawing pagsang-ayon ni Kiko. Peste, magkamatayan na pero hindi ako makakasal sa babaeng triple ang timbang. Maasim ang mukha na sabi naman ni Jacob. Parindigan nyo yan mga loko. So ano? Sasamahan niyo ba kami o sasamahan? Nakangising tanong ni Danny. Humalokip-kip naman ako at saka sumandal sa couch. Nandito kami sa kondo ni Kiko. San bang target island natin? Kating-kating na ako maglakbay. Napailing na lamang ako. I guess I have no choice. Baka wasakin ng tatay ko lahat ng babies ko at ipakasal ako sa tuod na hipon na parang inasin ng bulate kapag nakikita ko. Ang hirap talaga maging gwapo at talented. Siguraduhin niyo lang na hindi lang illegal ang gagawin nating pagbili ng isla sa kung sino man nagmamay-ari niyon. Kumakamot sa batok na sabi ni Clyde. Ano ka ba? Siyempre legal. Alagang tutukan namin ng baril yung may-ari para umalis at mapasamin ng isla. Anak ng pating na imagination yan. Selena's POV.
Magandang umaga. Masiglang bati ko sa aking paligid. Nakadapa ang aking mga braso habang nakangiti ng matamis. Ngiting totoo at puno ng kaligayahan. Dumanghap ako na sariwang hangin pagkatapos ay kinong aking maliit na timba at maliit na galon na binutasan ko ng maliit na butas sa ilalim. Nakangiti akong dumiretso sa hindi kalayo ang balon kung saan ako tumutukuhan ng tubig tabang. Napapalibutan kasi ng maalat na tubig ng dagat ang istang kinaroroonan ko. Kaya kailangan ko pang maghukay para makakuha ng tubig tabang. Siyempre, sa mataas na parte ng isla ko naghukay. Sa parte ko saan merong mataas na bundok at papasok sa gubat. Nahawi ng malakas na hangin ng aking mahaba at kulot na buhok, kaya sumabog yun sa aking mukha. Maingat ko naman yung hinawi at ipinalmi sa kanang balikat ko. Hanggang bewang ng buhok ko dahil nakalimutan ko tong putulan nitong nakaraang araw. Kada isang buwan kasi nagpapaputol ako ng buhok para maalis sa mga tuyot at pangit na dulo. Mahigit 30 minuto ako naglakad. Paahon ng bundok para kumuha ng tubig tabang. Oo, para sa akin malapit lamang ito. Sa 23 taong paninirahan ko sa islang to, madaling na para sa akin ang liputin ng buong kagubatan at langoyin ang palibot ng isla. Kahit ang mababangis na hype sa isla at gubat na ito, tila naging kaibigan ko na rin. Nang makarating ako sa aking destinasyon, agad akong lumapit sa balon na gawa sa pinagdikit-dikit na malalaking tipak ng bato. Umabot to ng halos 2 dipa ang lalim, kaya naman malinaw ang tubig. Idagdag pa ang tumpok ng mga bato na nasa ilalim ito. Marahan kong tinulak ang malaking tipak ng pahabang bato na nakatakip sa balon. Napangawi pa ako dahil sa bigat nito pero agad akong ngumiti nang maiusod ko yun ng maayos at bumungad sa akin ang sarili kong refleksyon sa malinaw na tubig tabang. Ngumisi ako. Nakita ko ang refleksyon ng aking mapuputi at pantay na mga ngipin. Maging ang aking gilagid kita ko rin dahil sa laki ng aking ngisi. Ngumiti pa ako ng mas malaki. Malaya kong pinagmasan ang aking itsura mula sa refleksyon ko sa malinaw na tubig. Mapula ang aking mga labi, ngunit maputla ang aking balat. Natural ang pagkaputla nito. Makinis ang aking balat bagamat halatang walang kahit ano ako nilalagay dito para kuminis. Nakarinig ako ng kaluskos sa aking likuran, kaya agad akong tumingin doon. Bahagyang tumagilid ang aking ulo at kalaunan, napangiti rin na makita kong lumabas ang isang batang unggoy mula sa malaking puno. Mabilis kong kinuhang timba na aking dala, tsaka ginamit yun panalok ng tubig na hindi naman ganoon kalalim. Hanggang kalahati ng braso kong naabot ng taas ng tubig, kaya madali ako nakasalok. Muli akong humarap sa batang unggoy. Marahan ako lumapit sa kanya. Tsaka nilapag ang kalahating timba ng tubig, tsaka muling umatras. Umupo ako sa isang malaking bato sa gilid, tsaka siya pinagmasdan na dahan-dahan lumapit sa tubig na binigay ko at to'y uminom. Kung nauuhaw ka, pwede ka namang kumuha ng tubig dito. Hayaan mo, iiwan kong nakabukas ang takip ng balon para hindi mo na ako hintayin para lang makainom. Nakangiting sabi ko sa batang unggoy. Tumingin to sa akin matapos uminom, saka ngumiti ng malaki. Ngumiti ako ng mas malaki. Ginaya ko pa ang kanyang ngisi. Kitang-kita ang lahat ng ngipin at labas ang gilagid. Muli siyang bumaling sa timba ng tubig sa kanyang harapan. Kinuha niya yon saka ngumisi pa rin nakalapit sa akin. Tila hinaplos ang aking puso nang ilapag niya yon sa aking harapan. Tsaka ako mabilis na hinagkan sa pisngi. Pagkatapos mabilis na umakit sa puno at umalis. Napakabait talaga ng mga hayop. Sa taang mabait din sa kanila. Nakangiti ako bumaba ng bundok habang bitbit ang isang timbang tubig na sinalo ko sa balon. Hanggang ngayon hindi ko pa rin maalis ang ngiti sa aking labi. Nasisihan talaga ako kapag nagiging malapit sa akin ng mga hayop. Sila lang kasi ang tayong may lakas ng loob na lumapit at humingi ng tulong sa akin. Nang makabalik ako sa aking tahanan, natanaw ko ang isang pawikan na nakatihaya at pilit na bumabangon. Agad kong ibinaba ang dala ko. Tsaka tumakbo palapit sa kawaawang pawikan. Maingat ko siyang iniangat at binuhat sa aking mga bisig. Bakit ka nakarating dito? May kalayuan dito ang dalampasigan. Bulalas ko habang hinaplos ang likod nito. Naiiling na naglakad ako patungo sa dalampasigan. May kalayuan iyon sa tahanan ko kaya naman inabot kami ng halos 20 minutos sa paglalakad. Nang sa wakas nakarating na kami doon, maingat ko siyang ibinaba sa buhanginan. Mabilis siyang bumangon patungo sa tubig, tsaka lumangoy papalayo sa akin. Bumuntong hininga ako at saka tumingin sa malawak na karagatan.
Wala ko naaaninag na katabing mga isla. Tayong malawak na karagatan lamang at asul na kalangitan ang aming nakikita. Tumingala ako. Naaaliw na pinagmasdan ng mga ibon na masayang lumilipad sa ere. Sana ganoon din ako. Mayroong kalayaan at kailanman hindi nakukulong sa isang lugar lamang. Muli akong bumuntong hininga at saka naglakad sa aking pinanggalingan. Napatingin ako sa aking paa nang may bigla ako naapakan. Isang babasaging bote na walang laman na sigurado ako nang galing sa ibang isla o maaring itinapon ng mga mangingisda at maglalayag. Pinulot ko ito. Tinahak ko ang buhangin na laman niyon saka muling nagpatuloy sa paglalakad. Mabilis kong tinapos ang pagdidilig ng mga bulaklak sa gilid ng aking tahanan. Nasa gitna ng gubat at pangpang ang aking tahanan, kaya naman hindi ito kita mula sa karagatan o sa dalampasigan. Hindi ito ganun kaliit at hindi rin ganun kalaki. Tama lamang ito para sa isang maliit na pamilya. May mataas na pader ito sa paligid at bakal na bakod. Nanggagaling pa ang bahay nito sa dinuno ng aking mga magulang. Nag-iisa ako sa tahanang ito. Sa isang palapag na tahanan na binabalot ng kalungkutan sa tuwing mabubura ang ngiti sa aking mga labi at bumabalik sa aking alaala ang pait na aking pinagdaanan sa kamay ng mga kauri ko. Naupo ako at saka tumingin sa paligid. Meron akong telebisyon, radyo at kung ano mga kagamitan na gumagamit ng kuryente. Sa kasamang palad ni ko'y napapakinabangan dahil walang daring ng kuryente sa isla. Matagal na panahon na. Kaya nga wala ako nagawa kundi maghukay ng balon sa kagubatan dahil maging ang tubig hindi dumadaloy. Masakit tanggapin ang katotohanan ng nag-iisa ka na sa buhay. Idagdag bang tinalikuran ka ng mundo dahil sa isang bagay na hindi naman totoo? Tila binura na rin sa mapa ng Pilipinas ang islang ito dahil 16 na taon nang walang dumarayo sa islang ito. Dati-rati marami nakatira dito, maingay at puno ng kasiyahan ng isla na animoy sumasayaw pati ang karagatan at kagubatan sa tuwing nagkakasiyahan ng mga tao. Ang totoo, meron pa mga luma at sirang bahay sa iba't ibang bahagi ng isla. Ang mga yon iilan lamang dahil kasabay ng paglisa ng mga tao ay ipinag-iba rin nila ang kanilang mga tahanan sa dahilang hindi ko na matandaan dahil bata pa ako nung mangyari yon. Nahagip ng tingin ko ang malaking litrato na nakasabit sa dingding. Napangiti ako na makita ang malaking ngiti ng isang buong pamilya. Ako, ang aking mga magulang at ang aking lolo at lola. At ang matamis kong ngiti agad na palitan ng pait nang maalala kong nag-iisa na nga lamang ako. Iniwan nila akong lahat. Sa edad na 7 nakaranas ako ng labis sa sakit at pagdurusa. Ang totoo, meron namang nag-aalaga sa akin nung 7 taon ako at iniwan ang aking pamilya, si Aling Marta, ang tayong kasambahay na nagtagal sa amin at itinuring akong isang anak. Matandang dalaga si Aling Marta. Simula na magtrabaho siya sa aking pamilya, nanatili siya sa kabila ng hindi magandang mga balibalita tungkol sa amin. Aniya hindi mahalaga ang aming pagkatao dahil nakikita niya sa amin ang pagmamahal at pagmamalasakit ay isang taong punong-puno ng pag-ibig at kabutihan. Napangiti akong muli nang maalalang ginawa niyang pag-aalaga sa akin at pagtuturo ng mga bagay-bagay hanggang sa dumating ako sa edad na 11 at doon, sa murang edad ko na yon muli kong naranasan ang walang kapantay na sakit nang bawian siya ng buhay sa aking harapan dahil sa isang malalang sakit. Malayo kami sa Kaibasnan, kaya naman wala akong mahinga ng tulong ng mga panahong iyon. Ang tayong nagawa ko na lang ilibing siya sa hindi kalayuan, sa likod bahay, kung saan doon rin nakahimlay ang namayapa kong pamilya. Napakadaya ninyong lahat. Iniwan ninyo ako sa mundong punong-puno ng panghuhusga at kasamaan. Naghihinanakit na litanya ko. Naramdaman ko ang panunubig ng aking mga mata, pero pilit kong binawi ang nagbabadyang luha na iyon sa pamamagitan ng matamis ng ngiti. Pero salamat dahil kahit iniwan ninyo ako, hindi ninyo ako pinabayaan. Alam kong naringan kayo nagbabantay sa akin. Nanay, tatay, mama, papa, Aling Marta. Kayo lamang ang dahilan ng aking patuloy na paglaban sa buhay. Sana hindi kayo magsawa sa pagbabantay sa akin, ha? Pakisabi din po kay Papa God na bigyan niya naman ako ng kaibigan. Yung totoong tao. Hindi mahayop. Natawa ako sa huli kong sinabi. Hindi naman sa ayaw ko maging kaibigan ng mga hayop, pero hindi ba mas masaya kung magkakaroon ako ng kaibigang tulad ko? Yung sasagot sa mga tanong at makikinig sa mga hinaing ko. Gusto ko yon.
Sana magkaroon ulit ako ng pagkakataon na makilala ng katulad ni Aling Marta na tatanggapin ako at ang pamilyang meron ako. Sana may maligaw muli sa isang ito. Sana dumating ang taong papawi sa kalungkutang nararamdaman ko sa aking puso. Ano ang gagawin ni Selena sa malungkot niyang buhay? May makilala kaya siyang taong makakaintindi sa kanya? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.